Magandang hapon po. Ako nga pala si Renz, 26 years old, taga Cavite. Mahilig ako mag-explore ng mga historical places, lalo na yung may kasaysayan at konting thrill. Hilig ko na talaga yung may halong misteryo at nakakatakot. Kaya isang beses, naisipan kong mag-isa pumunta sa Port Santiago sa Intramuros para mag-vlog at kumuha ng mga creepy shots para sa YouTube channel ko. Alam kong maraming namatay doon noong panahon ng digmaan, mga sundalo, preso, pati inosenteng tao. Lahat pinagpapapatay. Sabi nga nila, puno raw ng ligaw na kaluluwa ang lugar. Pero syempre, mahilig ako sa ganun. Kaya sinadya kong late pumunta para mas kakaiba ang ambience ng video. Pagdating ko doon, alas 6 na ng gabi, medyo madilim na at halos wala ng turista. Konti lang kaming tao sa loob. Ako, 2 guard at isang magjowa na nagpipicture. Tahimik ang lugar at ang tanging naririnig ay hampas ng hangin at yabag sa lumang bato. Habang naglalakad ako sa loob, napadpad ako sa isang parte ng dungeon kung saan dati daw ay kinulong at pinahirapan ang mga preso. Sobrang dilim at kahit may flashlight ako, parang may bigat sa paligid. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nasa gitna ako ng pagre-record nang bigla kong marinig ang mahihinang pag-iyak. Akala ko may ibang tao, pero nang silipin ko, wala namang kahit sino. Nakakakilabot kasi parang boses ng bata. Tapos maya-maya, may kumakaluskos sa kanan ko. Para bang may tumatakbo na nakayapak sa basang sahig ng dungeon. Kinuha ko agad ang camera at sinubukang i-record. Pero biglang namatay ang flashlight ko at sabay patay din ang camera. Kinabahan ako, pero nag-stay pa rin ako para mag-observe. Mga ilang segundo lang, may naramdaman akong humawak sa braso ko. Malamig, basa at parang may bahid ng dugo. Paglingon ko, wala namang tao. Pero sa gilid ng mata ko, parang may lalaking duguan ang muka. Nakabarong na luma, nakatali ang kamay at nakatingin sa akin. Sobrang lapit niya. Mga 2 metro lang mula sa akin. Nang diretso ko siyang tignan, bigla siya naglaho. Hindi ko na tinapos ang pag-vlog. Tumakbo ako palabas ng dungeon at pagdating ko sa entrance, hingal na hingal ako. Sabi ng guard, bawal daw kasing magtagal doon ng gabi. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, maraming hindi nakalabas ng buo ang isip, lalo na kapag madilim na sa loob. Pag-uwi ko, pagtingin ko sa raw footage ng camera, wala talagang na-record. Blanco. Pero sa huling segundo ng video, bago namatay ang camera, may boses na pabulong na nagsabing, "Huwag mo kaming kalimutan." Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Tawagin niyo na lang akong Miko, 24 years old, taga Pasay. Mahilig ako maglakwatsa at lalo na sa mga lugar na may kasaysayan. Mahilig kasi ako sa photography, kaya minsan nag-decide ako na pumunta sa Port Santiago para kumuha ng night shots. Plano ko sanang makuha yung dramatic vibe ng mga lumang pader sa dilim. Sabi nila, marami raw multo doon, pero hindi naman ako madaling matakot. Dumating ako bandang 5:30 PM. Pa-close na yung port. Pero dahil may kilala akong guard, pinayagan niya akong magtagal ng kaunti. Sabi niya, hanggang alas 7 lang daw. Basta bago magsara,
lumabas na daw ako. Kaya tumango lang ako. Habang nagpipicture ako sa may lumang pader, napansin ko na parang may mga boses na mahina sa kabilang dulo. Para silang nag-uusap, parang nagdadasal. Lumapit ako kasi baka may ibang tao. Pero pagdating ko doon, wala naman ni isa. Naisip ko baka guni-guni ko lang kasi ang tahimik na talaga ng lugar. Pero nang ibalik ko ang camera sa tripod, bigla akong napansin sa viewfinder na may nakatayo sa likod ko. Isang lalaking nakasuot ng lumang uniforme, duguan ng dibdib at nakatingin lang ng diretso sa camera. Paglingon ko, wala naman. Kinilabutan ako pero nagpanggap akong kalmado. Mga ilang minuto pa, napadpad ako sa dungeon area. Sobrang dilim doon pero gusto kong makuha yung perfect shot. Habang kinukunan ko ng picture ang hallway, narinig ko bigla ang boses ng batang umiiyak. Malinaw, yung tipo ng iyak na parang masakit na masakit. Hello? May tao ba dyan? Pero walang sumagot. Pero sa mismong likod ng pader, biglang may bumulong sa tenga ko. Huwag kang maingay, baka marinig tayo. Napatigil ako, para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Nang lingunin ko ulit ang hallway, may nakita akong mga anino ng mga taong nakaluhod, nakatalikod at parang may mga kamay na nakatali. Bago ko pa man maanilag ng malinaw, sabay-sabay silang nawala. Dali-dali akong tumakbo palabas, pero habang papalapit ako sa may gate, narinig ko ang guard na sumisigaw. Miko, saan ka galing? Doon sa dungeon, bakit? Imposible yun. Sinarado na yun bago ka pa pumasok. Pag-uwi ko, tinik ko ang mga kuha kong picture. Lahat malinaw, maliban sa isang shot, yung una kong kuha sa hallway ng dungeon. Doon, may isang lalaking nakabitin sa kisame, nakapikit, duguan at kitang-kita ang putol na paa. Hindi ko na binalikan ng Port Santiago mula noon. Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko yung litrato, parang may matang nakamasid sa likod ng camera. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hi, Sir Dave. Ako nga pala si Arvin. Taga Quezon City. Mahilig ako mag-isa kapag nag-i-explore ng mga historical places kasi mas feel ko yung vibe kapag walang masyadong tao. Noong isang buwan, naisipan kong pumunta sa Port Santiago para gumawa ng short film. Hindi ako naniniwala noon sa multo, pero pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako sigurado. Pagdating ko doon, bandang 6:00 ng hapon, konti na lang ang mga turista at may guard na nagpaalala. Sir, hanggang 7 PM lang po tayo Iwasan niyo po yung dungeon banda sa likod. May nangyari kasing kakaiba nung isang gabi. Napangiti lang ako at tumango. Pero sa totoo lang, doon talaga ako pupunta kasi perfect ang setting para sa shoot. Habang naglalakad ako papunta sa dungeon, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Wala nang halos tao at kahit mga ibon, parang wala akong naririnig. Pagbaba ko sa hagdan, papunta sa ilalim, biglang bumigat ang hangin. Para bang may presensya na hindi nakikita. Habang nagsiset up ako ng camera, biglang may humaplos sa balikat ko. Paglingon ko, wala namang tao. Medyo kinabahan ako, pero nagpatuloy pa rin. Maya-maya, habang nagre-record, may mga yabag akong naririnig mula sa dulo ng madilim na hallway. Mabigat, mabagal, parang nakatali ang mga paa. Kinuha ko agad ang flashlight at itinutok sa may direksyon ng tunog. Pero wala akong nakita. Pagbalik ko sa camera, napansin kong naka-on pa rin ito at sa screen
kitang-kita ko ang refleksyon ng isang lalaking nakatayo sa likod ko. Duguan ang mukha niya, may tali sa leeg at nakasuot ng lumang uniforme ng sundalo. Tapos bigla akong umarap. Wala naman. Pero ang camera, tuloy-tuloy na nagre-record. Gusto ko nang umalis, pero habang paakyat ako sa hagdan, parang may mga kamay na humahatak sa paa ko. Narinig ko rin ang mga boses ng lalaki at babaeng humihingi ng saklolo. Parang sabay-sabay silang bulong ng bulong. Tulungan mo kami! Tulungan mo kami! Nang makalabas ako sa dungeon, hingal na hingal ako. Nagtatatakbo ako palabas. Pero bago ako makarating sa gate, may nakita akong isang bata sa gilid ng pader. Nakatayo lang, umiiyak. Lalapitan ko sana. Pero bago ko pa magawa, naglaho siya sa harap ko na parang usok. Pagdating ko sa gate, sinabihan ako ng guard. Sir, bakit pawis na pawis ka? At bakit basa ang likod mo? Pagtingin ko, may mga marka ng kamay na duguan sa damit ko. Kinabukasan, chinek ko ang footage ng camera. Lahat ng video, malinaw, pero may isang clip na hindi ko matanggap. Habang nagre-record ako sa dungeon, may 5 taong nakaluhod sa mismong likod ko, duguan, at sabay-sabay silang nakatingin sa camera. Mula noon, hindi na ako bumalik sa Port Santiago. Pero hanggang ngayon, tuwing natutulog ako, naririnig ko pa rin sa tenga ko yung mahinang bulong. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po akong Fred, 46 years old, dating security guard sa Port Santiago. 3 taon akong nagbantay doon at akala ko noong una, normal lang ang trabaho. Bantay, ikot, tapos uwi na. Pero may isang gabi na hanggang ngayon, ayoko nang balikan. Hindi ko nasasabihin yung taon. Basta pang gabi ang duty ko. 8:00 ng gabi yun. Sarado na ang gate at wala nang turista. Ako lang at isa pang guard, tapos yung supervisor namin ang nasa loob. Tahimik na tahimik ang paligid at tanging ilaw lang galing sa maliit na poste ang nagbibigay ng liwanag. Habang nag-iikot ako malapit sa dungeon area, napansin kong bukas ng kaunti yung isang lumang pinto na dapat nakakandado. Nagtaka ako kasi bago kami magsara, sinisigurado naming sarado lahat ng pasukan. Nung sumilip ako, sobrang dilim sa loob. Inilawan ko gamit ang flashlight. Pero biglang may bumagsak na bakal sa loob. Akala ko may tao kaya sumigaw ako. Kung may tao man dyan, bawal na po dito. Walang sumagot. Pero habang nakatutok ang ilaw ko sa loob, nakita ko sa pinakandulo ng hallway ng dungeon ang isang lalaking nakatali ang kamay, duguan ang muka at dahan-dahang lumalapit. Habang papalapit siya, nagulat ako kasi wala akong naririnig na yabag. Parang lumulutang lang. Nang ilang metro na lang ang layo niya, bigla siyang naglaho. Akala ko guni-guni lang, kaya bumalik ako sa barracks at ikwento ko sa kasama ko. Pero sabi niya, huwag kang bumaba ulit doon. Madalas, ipapakita yun sa bagong guard. Kinilabutan ako, pero hindi pa roon natapos ang kababalaghan. Mga bandang 11:00, nag-ikot ulit ako. Pagdaan ko sa dungeon, may narinig akong mga yabag na pababa. Kahit alam kong sarado na ang pinto. Sinilip ko ulit at nang buksan ko ang flashlight, nakita ko isang grupo ng mga taong nakaluhod, nakatalikod, nakatali at parang nagdarasal. Pero nang umatras ako para tawagin ang kasama ko,
biglang may bumulong sa mismong tenga ko. Huwag kang maingay. Makikita ka nila. Paglingon ko, wala namang tao. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor namin ang nangyari. Tahimik lang siya. Tapos biglang nagsabing, huwag ka nang magtanong. Diyan mismo sa dungeon pinatay yung mga sundalo at preso noong panahon ng Hapon. Yung mga iyak at dasal na maririnig mo, paulit-ulit nangyayari gabi-gabi. 3 buwan pa ako nagtrabaho roon. Pero gabi-gabi, lagi kong naririnig ang iyakan ng bata, paghingi ng saklolo at minsan, makikita ko pang may babaeng nakaputi na nakatayo sa pader, nakatingin lang sa akin. Pagkatapos nun, nag-resign ako. At hanggang ngayon, kapag napapadaan ako sa Port Santiago, ayoko nang pumasok. Kasi parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lawrence. Linggo yun, 4:00 ng hapon. Bit-bit ko ang camera ko. Pa-intramuros ako para mag-practice ng sunset shot. Gusto ko sanang konting katahimikan, kaya dumiretso ako sa Puerta Real Garden. Kakaunti ang tao roon, minsan nga wala pang bantay. Pagkapasok ko sa gate, may kakaibang hangin agad ako naramdaman. Mainit ang araw pero malamig ang simoy. May amoy na parang tuyong bulaklak, parang sementeryo. Kinibit-balikat ko na lang. Baka galing lang sa mga halaman. Nag-set up ako. Tinarget ko yung fountain sa gitna. Ganda ng kuha. Medyo dramatic ang ilaw. Sinilip ko sa viewfinder. Pero habang tumitingin ako, may napansin ako sa gilid ng fountain. Isang batang babae. Nakaputing dress, nakaupo at nakayuko. Wala naman ako nakitang pumasok na bata. Siguro anak ng gardener o bantay. Pero teka, parang ang tahimik niya. Parang di siya gumagalaw. Itinaas ko ulit ang camera. Ipo-focus ko sa kanya. Pero pagtingin ko sa screen, wala siya. Tumingin ako ulit gamit ang mata ko. Nandun siya. Pero sa camera, wala. Pumikit ako sandali at inisip na baka pagod lang ako. Nilapitan ko siya. Dahan-dahan. Baka naliligaw lang. Hi, Iha. Okay ka lang? Walang sagot. Nakayuko pa rin. Hindi gumagalaw. Nakaramdam ako ng kilabot. Pero nanatili akong kalmado. Biglang humampas ang hangin. Malamig. Nanuyo ang lalamunan ko. At doon ko nakita ang kamay niya. Nakalapat sa lupa. Itim ang mga kuko niya. Kulay abo ang balat. Parang paso. Gumuhit siya sa lupa gamit ang daliri. Lumapit pa ako para basahin. Lumingon ka. Bigla akong kinilabutan. Tumingin ako sa likod. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa bata, wala na siya. As in, bigla siyang nawala. At sa lupa, may bagong sulat. Huli ka na. At sabay noon, tumunog ang kampana ng simbahan 3 beses. Wala namang misa. Wala ring tao. Lumingon ako muli. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero naisipan kong tumakbo na paalis.
Habang papalayo ako sa Puerta Real, may dumaan sa gilid ng lente ko. Parang puting damit na dumaan sa peripheral vision ko. Pagdating ko sa bahay, tinignan ko ang mga larawan, fountain, halaman, at iba pa. Sa isang frame, sa isang sulok may puting bestida, pero walang bata. At sa pinakahuling shot, may gumuhit sa lupa, linyang paikot, parang may binubuo. At hindi ko na ito tinapos. Inop ko na ang kamera. Kinabukasan, nang bubuksan ko na ulit ang kamera ko, nagtaka ako dahil ayaw nito bumukas. Hindi ko alam kung bakit, kaya dinala ko ito sa isang repair shop. Pero matapos niya itong maayos, lahat ng larawan ay nabura. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko na lang. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Joe Marie, bago empleyado sa isang kumpanya malapit sa Intramuros. Luma na ang gusali, bato ang dingding, at may mga parte na parang hindi na inayos simula pa nung 1940s. Wala akong reklamo, tahimik, malapit sa kainan at magaan ang trabaho. Hanggang isang gabi, nag-overtime ako mag-isa. Bandang alas 9, bumaba na ako. Sumakay ako sa elevator. Ako lang mag-isa. Pinindot ko ang G para sa ground floor. Tapos pinikit ko mata ko sandali. Pagdilat ko, ibang numero ang nakailaw. 13. Walang 13 sa building namin. Hanggang 12 lang. Nagring ang bell. Bumukas ang pinto. Madilim, mahangin. Parang hindi opisina ang nasa labas, kundi parang hallway ng lumang ospital. Puting tiles, sirang ilaw, at tunog ng gulong ng stretcher sa malayo. Tumunog ang speaker sa loob ng elevator. May bumisita. Huwag kang gagalaw. Nanigas ako. May narinig akong papalapit na yabag. Mabagal. Padyak. 1, 2, 3. Tapos may sumilip sa pintuan. Mukhang nurse, pero itim ang dugo sa uniforme niya. Punit ang balat sa muka at wala siyang mata. Ngumiti siya. Matagal ka na naming hinihintay. Pilit kong pinindot lahat ng boton. Di gumagana. Nang umangat ang kamay ng nurse, papasok sa elevator, biglang sumara ang pinto. Nag-shake ang elevator pababa. Pagbukas ng pinto, sa ground floor na. May guard. Boss, galing ka sa taas? Bakit galing ka sa taas? Sarado na ang 12th floor. Sabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan, tinanong ko ang admin kung bakit may 13 sa panel ng elevator. Ang sabi niya, wala pong 13 dito. Luma na yung elevator. May mga button na hindi na gumagana o hindi na dapat pinipindot. Matapos yun, nag-resign na ako at naghanap na ng ibang trabaho.